Hello, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po ang episode ng TPL4 podcast dito po sa sa channel ni Niolo. At ako na naman po ang inyong lingkod, host nyo ngayong alas 3, si Maureen Rose Mejia Villard or otherwise known the Political Labandera. At ang pag-uusapan po natin ngayon, pagpasensyahan na po before ako mag-start, pagpasensyahan na po medyo masama pa rin po talaga ang aking pakiramdam at medyo hinihika po tayo ngayon. Pero kailangan po talaga natin maghatid ng mga balita para yung katotohanan na balita, yung mababakingan natin ng mga balita, yung may mga resibo na balita, hindi fake news. Para labanan po natin yung fake news. Kasi alam po natin na mas grabe po magpalaganap ng fake news. Ang gustong manira lang sa kasalukuyan na gobyerno. So, kaya minamarapat po natin na maghatid sa inyo ang mga nangyari kahapon or mga nakaraang araw lang na hindi pa ninyo siguro na-update kayo sa mga balita kasi hindi po lahat na cover talaga. So kahapon po sa House of Representatives ang NUP, nababalita po kasi ang NUP. Ang buong NUP, mga ilan sila? Ang membro po ng National Unity Party sa Kamara ay bumubuo ng siguro mga more than 30 po members, representatives. At itinanggi po ng kanilang chairman na itinanggi nila daw na hindi po sila, ihaharangin nila yung impeachment kasi po may nabalita na gusto pong lumipat ng NUP na sa minority. Gusto nila lumipat sa minority. At yung kanila pong move na yon ay tinitingnan ng mga observers na baka gusto nilang harangin ang impeachment doon pag magbotohan na po sa plenary. 33 rin po sila or 32 rin sila po na boboto. Pero titinanggi po ito ng kanilang chair na si Representative Ronaldo Puno. Nalaman po natin ng isang araw para meron pong yung kanilang pinuno yata, yung presidente ng kanilang partido ay nag-step down po, si Villafuerte. At yun na nga tinitingnan at ini-speculate ng mga political observers na yung kanilang kagustuhan na pumunta mag-join sa minority, baka gusto daw nila harangin. Pinabulaanan po ito kahapon din ni Representative Puno, hindi daw yun ang kanilang hangarin. Hindi daw nila gustong patayin, quote and quote, kill yung impeachment. Pero gusto daw nila is siguraduhin na strong, malakas ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. At nire-remind po nila ang mga observers, ang mga political observers na bumoto nga sila, yung mga kapunan nila, doon sa House Committee on Justice, yung mga membro nila doon, na bumoto sila sa sufficiency and substance. So bakit daw sila pinag-iisipan na maging against sila sa impeachment? Ang nakikita ko dito at sinabi naman din nila na kaya sila na dismayado quote and quote, dismayado sila ang kanilang NUP dahil sa pamamalakad daw ni kasulukuyan ni Speaker of the House po, GD. Isa yun sa kanilang mga nirereklamo. At nabasa ko din kahapon na parang gumagawa sila ng hakbang na para sila ang tawag dito, devil's advocate. Yung ganun ba? Yung mga devil's advocate. Kagaya na lang na ginawa, example, yung kagaya na lang po ginawa ni Representative Rufus Rodriguez
nung nag-hearing yung House Committee on Justice sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Akalain nyo na lagi niyang kini-question yung jurisdiction ng impeachment dahil sa hindi daw sakop ang pagiging hindi na daw sakop ng impeachment ang pagiging DepEd Secretary ng Vice Presidente. Yung mga ganun na klaseng mga pangontra-kontra, diniscuss nila doon sa kanilang deliberation kung meron sufficiency and substance ang impeachment complaint. Pero sa kalaunan po, nung nagbotohan na, sa 55 po ang membro ng House Committee on Justice nang galing sa iba't ibang mga political houses na nasa House, bumoto po sa sufficiency and substance si Rufus Rodriguez. At ang hindi lang po bumoto ay si Bong Suntay ng Quezon City 4th District. So, ibig sabihin, kahit po si Representative Rodriguez, alam niya na merong sustansya yung mga impeachment complaint. So, hinihintay ko rin po kung ano ba iba pang gagawin ng NUP. Alalahanin natin, hindi naman sila po ang maraming membro sa House of Representatives. Ang pinakamarami pong membro ng mga kongresista sa House ay ang Lakas CMD na pinamumunuan ni CMR, Congressman Martin Romualdez. Di po ba? Tapos meron pa po ang Partido Federal ng Pilipinas na kung saan po membro ang mismong anak, ang first son na si Representative Sandro Marco. May bilang sila. Sino pa bang may bilang? Yung mayorya, usually, mga akbayan, yun sila. Tapos yung iba pa. So, tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga taga-NUP. Madami po silang problema. May problema pa sila. Kaya yung isa sa mga dati nilang mga membro na nasuspende na si Representative ng Cavite naman na si Kiko Barsaga, problema din nila yun. Kasi yun po ay anak ng isa sa mga founder ng kanilang partido na si PD Barsaga. Anyway, hanapin po natin ng pakiramdaman na lang natin sila kung saan sila pupunta ngayon. Lalo na lumabas na po sa hindi inaasahan na pangyayari, himala po na nagpadala last minute ng kanyang tawag dito, sagot ang opisina ng Vice Presidente patungkol doon sa kanyang mga impeachment complaint. Pero bago yan, iba pa muna ang i-discuss natin. May balita po doon nung kailan ba yun? Sunday, may nagmarites. Ginawang big deal yung pag may nagaharang na mga doon sa sa Malacanang, naglagayan na naman po ng barikada. At may nagmarites na red alert daw ang Malacanang Palace nung Lunes. Pero wala pong kodeta. Ganun lang po talaga sa Malacanang na bakit binibigyan po ninyo ng kahulugan kung mag-heighten sila ng alert doon. Bahay po yun, Pangulo. Bahay po yun ng Pangulo. Bakit kung mag-red alert sila or mag-heighten sila ng security doon, anong iba? Bakit ki-questionin? Magtaka tayo kung hindi po sila alerto doon. Isipin po ninyo, active threat pa po yung pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas. Active, hindi lang sa presidente ng Pilipinas, buhay po ng First Lady. Pero alam natin nung Lunes po,
Nung Lunes po wala po si PBBM. Kahapon wala po siya diyan sa Manila. Pumunta po siya ng Cebu City. Cebu po siya. Sa Bogo, Cebu. Nag-i-inspection po ang ating presidente doon sa mga eskwelahan doon. Di ba po yung Bogo, Cebu na ano po yun sila na earthquake. So naapektuhan po ang mga eskwelahan doon, mga kabataan doon. At mismo pumunta po doon si PBBM. In-inspection mo niya yung Yakap Clinics doon. Kasama po niya si DepEd Secretary Sani Angara at welcome din po sila ng gobernador ng Cebu Province na si Pambari 4. Nagtatrabaho po yung presidente natin, busy-busy sa mga ganong klaseng mga aktibidades. Tapos, papalabasin na mababa daw yung kanyang rating sa surveys. At yung hindi nagtatrabaho, yun pa yung mataas ang rating. Yung naninira lang, walang ibang ginawa, kundi manira at magbatikos sa presidente na kulang daw. Wala naman nagsasabi po na si Presidente Marcos perpekto. Wala. Pero yung nagsasabi nagbabatikos kay Presidente Marcos na kulang si Presidente Marcos, yun siya po, kulang-kulang po. Kulang-kulang po sa pag-iisip yung nagbumabatikos at nagsasabi na kulang ang trabaho na ginagawa ng Presidente ng Pilipinas. Yun po yung may diferensya, yung nagko-criticize na kulang. Wala po nagsasabi na perpekto si PBBM. Alam po namin kung ano yung mga flaws niya. At isa pong flaw siguro niya sa mga DDS, sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte na walang ibukang bibig kundi manira sa kanya. Yung kabaitan talaga niya, mabait talaga si PBBM. Hindi niya talaga pinapatulan to. Mabait po yung presidente ngayon. Mabait po si PBBM. Sa sobrang bait niya, inaabuso siya ng mga kagaya ni Vice President Sara Duterte. Ganun. So kung mag-heighten alert man sa Malacanang, ngayon. Ganun talaga dyan. Bakit? Nung panahon ba ni Presidente Duterte, hindi ba lagi naka-heighten alert dyan? Naka-heighten alert noon. At for the boys yung doon ng panahon ni Rodrigo Duterte at may mga kwento-kwento sa sobrang heightened alert ng Malacanang noong mga panahon ng pagka-presidente ni Rodrigo Duterte, naghahatid sila doon ng mga escort girls na ang renta 120 a night. 120,000 a night. Ganun po ka-stricto noon. Kailangan sila makakapasok yung mga ganung klase doon sa Malacanang. Yan po ay kwento ni Cap Nino Barsaga. At alam natin si Cap Nino Barsaga, anong mga panahon na yon, malapit doon. Nakapasok doon, labas-pasok sa doon. So bakit tayo magtataka kung may heightened alert? So kung may kudeta, wala pong kudeta. Wala. Walang kudeta. Baka gusto nila magkudeta. Kasi hindi pa rin po binibili ng publiko yung mga yung mga kanilang mga modus, yung 18 Marines na hindi naman Marines. Yung kwento na ayaw isa-ilalim ng isa-isa at hiwa-hiwalay na interview at masusing investigasyon, yung 18 or 16 na nagpakilala na nagsasabi na naghatid sila ng mga ganito, ganyan, kahit saan. At lumalabas po, at hindi ko pa po ito meron po akong video, at hindi ko pa po siya na bibigyan ng pansin, kahit ready na po sana yung sinusulat ko, yung may video po na parang tila inamin ni Vice President Sara Duterte na kahit pa nung pagpasok pa nila noong 2022, bago sila naging ganap na mga na pumasok sa Malacanang, assume sa kanilang mga opisina,
matunog na pala po yung mga maleta na yan. Meaning, kung noon, nung 2022, na pag-akyat pa lang nilang dalawa bilang presidente at vice presidente, nalalaman na ni Vice President Sara Duterte yung mga kwentong ganyan, ibig sabihin po, yung panahon po ng father niya, from before 2022, down, may mga maleta na po. So, hindi ngayon nangyayari yung mga maleta nung panahon ni PBBM. Nangyayari na to noon pa. At according din po, nakwento din po ni Ombudsman Boying Rimulya na isa sa mga pictures na pinakita doon sa affidavit, kasi sinusuri na po ng Ombudsman at saka NBI yung kanilang mga salaysay at mga pictures, ay lumalabas po ng isang pictures doon na nakuha pa nung panahon po ng speaker pa si Veloso, si Lord Alan Veloso. Hindi si Speaker Martin Romualdez. Paano yun? Pinapadala sa speaker. Okay. Pero hindi si Romualdez, si Velasco. It's a half-truth. Oo, sige, pinadala ng speaker maleta. Pero hindi pala Kaya nga po, importante, isa-isahing interview ng mga NBI yung mga nag-aakusa, nagsasabi na sila po ay nag-deliver ng mga pera. Isa-isahin po silang interview, isa-isang affidavit, isa-isang sinumpaang salaysay. Hiwa-hiwalay sila dapat kini-question. Sige, kahit kasama pa ang abogado nila na iisa. Samahan sila ni Baligot isa-isa, pero dapat sila gumawa ng kanilang sarili-sariling salaysay. Hindi po pwede na silang lahat, 18 silang lahat magsasign sa isang collective na affidavit. Hindi po yun pwede. Huwag po kayong maniwala, excuse me. Huwag po kayong maniwala sa mga rason ni Atty. Topacio na ini-insist niya na dapat na hindi sila tanungin, hindi sila isa-isahin na kuhaan ng kanilang sarili-sariling salaysay. Mali po yun. Yun po yung tamang procedure, kukuhanan ng isa-isa. Interviewin ng hiwalay-hiwalay. Anong klaseng due process? Saang due process ba inuhugot ni Atty. Topacio yung kanyang reasoning na bawal, we vehemently prohibit na questionin, investigahan isa-isa yung identity lang, kahit yung identity lang kahit yung identity ng 18 na nagpakilala na sila po ay ex-marine. Importante po yun. You have to establish identity. At dapat malaman natin kung gaano credible yun sila. And one of the ways to establish credibility, tingnan natin yung pagkatao nila. Kung sila po ay nagsisinungaling sa isang bagay, sa simula pa lang, ibig sabihin yan, pwede sila magsimuling, most likely, magsisinungaling sila sa mga susunod na bagay na kanilang sasabihin. Meron po sa law ito, meron pong tinatawag ito sa law. Sa Latin po, ang tawag po niyan falsus in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in everything. Ibig sabihin sa Tagalog, kung nagsinungaling ka sa isang bagay, maaring na magsisinungaling ka pa sa mga susunod mo pang sasabihin. Ganun po yun. Simple lang po yun intindihin. Hindi po natin kailangan maging abogado para alamin natin kung ano yung tama at mali. Papaniwalaan ba ninyo yung tao na laging nagsisinungaling? Alam nyo na sinungaling, papaniwalaan nyo pa ba?
Kagaya ko ng parable na the boy who cried wolf. At some point, maano yung mga tao, mapapagod yung mga tao na kung alam na nila, wala kang ginawang ibang bukang bibig, kundi sinungaling ka, magsisinungaling ka, aabot din po sa punto na kahit nagsasabi ka na ng totoo, hindi ka na po papaniwalaan kasi sinungaling ka nagsinungaling ka na nung una. At hindi po yung kasalanan ng mga tao na hindi ka paniwalaan kasi ikaw na mismo yung una nagsinungaling. Oh, kasalanan mo. Bakit ka sinungaling? Tapos ang time na kailangan ka na magsabi ng totoo, hindi ka na papaniwalaan kasi isipin ng tao, sinungaling ka. Oh. Ganun din po, roundabout. Mag-roundabout tayo doon sa 18 or 16 na mga nagpapakilala na sila po ay sila, Marines na hindi Marines, dishonorably discharged, 6 sa kanila may kasong murder. Iba sa kanila is hindi tao, hindi naging tao ni Saldico. Naging tao sila ng ibang politiko, ni-recruit sila ng isang retired general. Alam natin alam natin na isa, may picture po ang isa. Ang isa doon ay kasala po sa Howie Boys ni Vice President Sara Duterte. Namukaan po siya. Ibig sabihin ng Howie Boy, siya po yung kasama po siya sa mga kordon. Kordon na pag dumadaan si Sara Duterte, sila po yung nagko-kordon para ng bodyguard. Parang ganun. Tapos yung isa din doon, naging tauhan po siya ng anak ng dating presidente ni former President Corazon Aquino. Naging bodyguard po siya ni former First Daughter Balsi Aquino Cruz, if I'm not mistaken. Naging taon siya po ng 2023. Doon po siya naka-detail. So, paano po siya ng mga mali-maleta? No. At meron pa din po asali ko lang about sa 80 na yan. Yung kwento po ni Senator Ping Lacson, 800, magkano yun? 805 billion pesos. Ita-transport mo sa mga maleta. Aabutin ka siguro like 4 to 5 years bago mo yun mahatid lahat. Kahit everyday ka maghatid. It defies the law of physics po. Yung ganun amount, sa ganun lang na paraan pinagdadala. Hindi tayo eksperto sa mathematics. Pero pag addition, subtraction, multiplication, division, okay lang. Madadala po natin yan. At imposible po. So, dapat hanggang ngayon, naghahatid sila ng maleta. At hindi rin makakaya kung nag-start sila ng 2022 hanggang 2023. Ibig sabihin, nung pang before 2022, meron na yung mga maleta na yan. At yun. At doon po, parang nagkaroon ng slip of the tongue si Vice President Sara Duterte sa isang interview na ganun. Alam na niya, aware na siya. At ipopost ko po yun, gagawan ko pa po yun ng write-up, ilalagay ko po yun sa aking TPL, the Political Labandera for sa Facebook. Susulat pa kailangan po habang sulat yun. Sa ngayon na hindi ko pa po kaya kasi masama pa rin talaga po ang pakiramdam ko. So, next. Ito. Ang Presidential Anti-Organized Commission or PAOK at saka ang Cybercrime Investigative Coordinating Center or CICC ay kahapon pinormalize na po nila yung bid na maggumawa ng mga operasyon regarding sa mga transnational crime, cybercrime. Transnational, ibig sabihin po, hindi lang po dito sa Pilipinas, puti sa ibang bansa.
Ano ba yan? So, kung kayo po, nasa ibang bansa, tapos meron po kayong ginawang mga cybercrime na dito sa ating sa Pilipinas, masasabi natin na ang inyong sinisiraan or ginagawa ng is nandito sa Pilipinas at kayo po ay kasuhan dito sa Pilipinas. May posibility na dahil dito sa kooperasyon na to, hanapin po kayo dyan sa abroad. Lalong-lalo na kung yung krimen ninyo ay hindi lang dito sa Pilipinas nag-a-apply, lumalabag din sa sa iba, sa ibang sa batas ng ibang country. So, yun, nagbi-build up na po sila. Hinay-hinay po sa mga, fake news. Regarding dito, meron pong nakwento na mayroon pong mga social media influencers yata sa Middle East. I think dalawang babae. Correct me if I'm wrong. Dalawang babae po ay na-reported po na sila po ay naaresto sa Middle East dahil sa kanilang mga post sa Facebook na hindi po fake news po. Nagpedal po sila ng fake news. At alam naman po natin na doon po sa Middle East, yung may mga ganyan, stricto po sila sa mga ganyang pangyayari. Kung dito po sa Pilipinas nagagawa ninyong kahit anong sabihin ninyo regarding against sa gobyerno, kahit kanino, kahit magbanta pa kayo sa Facebook, bla bla bla, sasabihin lang po ang malimit na gagamitin na rason freedom of speech and expression. Abusong-abuso po ang iyang freedom na yan dito sa ating bansa. Super po abusado na tayo sa mga ganyan. Pero sa ibang bansa, hindi. At tila nakakalimutan natin mga kababayan na sa ibang bansa na nasa Pilipinas pa sila kung sila ay bumabatikos o gumagawa ng fake news. Be mindful po kung nasaan kayo. Nakakatawa nga po dito sa ating bansa, madami po tayong batas. Madami tayong batas. Pero ang mga Pilipino po ay mahilig po ng batas natin. Maghanap ng malulusutan ba? Sa kadami-dami po ng batas natin, ang ating pastime, lalo na mga pastime, is paano lusutan ang ating mga batas dito. Sa ibang bansa po, lumabag ka sa kanilang batas, wala kang lusot doon. Mafo-force kayo, kung kayo po ay Pilipino o OFW or kahit na yung travelers, pupunta po kayo sa ibang bansa. Mafo-force kayo mag-follow sa kanilang mga laws doon. At kung kayo po ay may ginawa doon, nakabulastagan, at kayo po ay nahuli dahil may nilabag kayo na law doon sa kanilang lugar, hindi po ninyo pwede sabihin na, hoy, wala kayong jurisdiction sa akin kasi hindi ako ninyo citizen. Mali. Ikaw pumunta doon, ikaw magpa-follow ng law doon. Di ba? At kung ikaw ay ganun po. Mas madisiplina po, mataas, mas dumidisiplina ang mga kababayan natin kung lumalabas ng Pilipinas. Pero pag nasa Pilipinas, hindi masyado. So, nako-cover po yung transnational crime na yan, ha? Kung saan kayo, hindi pa natin alam kung ano talaga ang guidelines nito. Pero I'm sure meron na silang mga tinitingnan ng mga influencers or lumalabag. At isa po dito talaga yung yung bang pornography, lalong-lalo na yung child pornography.
Isa po yan sa mga hinahabol niyan. Masakit man isipin, masama mang isipin, pero meron po tayong mga kababayan na ginagawa po yan na hanap buhay, yung ganyan na klaseng mga bagay. Sana po sugpuin po ng mga otoridad yung ganyang klaseng malalaswang mga gawain, lalong-lalo na po kung ang involved, ang binibiktima ay ang mga bata. As young as 2 years old. Sana po maano nila yan, matutukan nila yan. Hindi lang matutukan yung nandito sa Pilipinas, pati yung mga counterparts nila po nandoon sa ibang bansa na nagbo-boost ng mga ganyang klase ng mga kahalaya sa social media, sa online, sa deep web. So, good luck po sa PAOK at saka sa CICC. Andito na po tayo. Ito, good news to. Good news po sa House. Balik tayo po sa House of Representatives. Good news. Nakapasa na po sa third reading ang proposed measure na abolish ng travel tax. House Bill 8464, alam natin po ito ay sinusulong ni Representative Sandro Marcos. At least si Sandro merong iniisip na ganitong klaseng measure. Nakapasa na po sa third reading ng abolish ang travel tax. So travel tax at least mga 1,000 ang mamaminus. I think mga 1.5 siguro yan, 1.6 or 1.5. Malaki na din po yun bagay kung mapupunta sa ibang yung travel tax na dapat para sa travel tax. So, nakapasa na po sa third reading at ito po ay iakyat sa Senado. At kung pagbutuhan sa Senado at makapasa sa Senado, ito po ay aakyat na po sa Malacanang, sa desk po ni PBBM. At we are hopeful na pag yun na po ang nangyari, maipasa na po ito na batas. Hindi na po tayo mababayad ng travel tax at giginhawa konti ang giginhawa konti ang gastos sa mga ticket, sa mga pa-booking. Ang problema po ngayon ang problema lang natin ngayon ay yung war doon sa Middle East na naapektuhan po ang ating ang ating langis, ang supply ng ating langis at alam naman po natin na kung liliit po ang supply natin sa langis at tataas ang demand, ang presyo po ng langis ay tataas. At tumaas na nga po kagabi umikot po kami ng asawa ko dito sa Ormoc. At linya-linya po sa mga gasolinahan. Halos lahat ng gasolinahan po naglinya-linya. Mataas na po ang bayranin sa diesel. So, parang bittersweet naman ito na news. Pero hopefully po matapos na, sana po pinagdadasal natin na matapos na po ang gera doon sa Middle East between sa Iran, sa United States at saka Israel at ma-open na po. Wala na po magsasagabal doon sa tinatawag na Strait of Hormuz kung saan naglalayag yung mga tanker pupunta sa Asia na ang ano po langis. So pero hindi naman po tayo pinapabayaan ng gobyerno. Sa totoo lang. Ngayong araw March 17, ngayong araw po I believe na nag-start na sila kanina na mag-distribute sa mga tricycle drivers sa buong Metro Manila ng tinatawag na ayuda, 5,000 pesos
para sa mga tricycle drivers para sa gasolina. Ito po ay pinangunahan ng DSWD na sulat ko na po ito sa aking vlog. At ang first po sa buong Metro Manila, mga 139 po ang inaasahan na mag-a-avail ng 5,000 pesos fuel aid. At sana po gamitin po ninyo sa fuel sa fuel po, sa gasolina at sa panghanap buhay ninyo yung ibibigay na ayuda sa inyo. Ngayong araw, ang inyo lang po kailangan na dalhin lisensya. Siyempre, natural. At yung iba pang mga requirements, pero importante po yung lisensya nyo. So, ito po yung sabi ni PBBM na alam po natin ito na kung talagang ito pong maapektuhan ang ating supply sa langis, tataas po lahat ng bilihin. Pero hindi ito yung pababayaan. Ako naniniwala naman ako na hindi tayo binababayaan ni PBBM. At maswerte tayo na isang ganitong klaseng mabait na tao ang ating presidente ngayon, na hindi inuuna yung mura. Inuuna niya, iniisip niya paano tayo matulungan at hindi masyadong mahirapan. Pero hindi po niya kailangan, hindi po siya dapat yung pahirapan pa natin. 'Di ba? Tayo po ang trabaho natin bilang mamamayan Pilipino ay tulungan. Kung gumagawa naman po sa kabutihan ng ating presidente at ang gobyerno niya, wag na po tayo maging sakit na ulo. 'Di ba? Ginagawa na nga paraan. Tapos madami po nagrereklamo kasi hindi daw si Duterte yung nakapag-isip. Ganun yung mindset Huwag niyo na po sana yung mga Duterte supporters, huwag niyo na po hanapin ng solusyon. Ng solusyon si Rodrigo Duterte. Nandun na po siya sa Hague. May problema po siya sarili niya, hinaharap niya. Hindi na po kargado ni Rodrigo Duterte ang bayan natin. Ibang tao na po ang presidente. At si Rodrigo Duterte, meron po siyang sarili niyang problema doon sa dahig. Ang presidente po natin ngayon na humaharap sa problema ng bansa, si PBBM. At kung meron siyang iniisip na solusyon na kailangan natin ng kooperasyon niya, tulungan na natin. Huwag na tayo mapasaway. Huwag tayo kagaya ni Sara Duterte, na sasabihin na maraming pagkukulang si PBBM. Yes, hindi naman siya perfecto. Hindi siya yung mindset na kagaya ng iniisip ng mga Duterte supporters na Superman. Superman si dating presidente Rodrigo Duterte. Superwoman si Inday. Naku. Superwoman yan. Hindi pa po ako nakakapasok. Ang last po natin na topic is about yung kanyang sagot yesterday doon sa impeachment complaint. Alam po natin na yesterday, March 16, yun po yung deadline. So, yun na. Instead na tulungan si PBBM, yung iba talaga naghahanap pa ng nag-a-add pa sa problema ng bansa. Kung hindi po kayo parte, kung ayaw nyo maging parte sa solusyon, wag nyo lang sana kayo dumagdag sa problema. Di ba? Kung ayaw nyo solusyonan, kung ayaw nyo hanapan ng solusyon yung mga problema ng bansa dahil hindi naman si Duterte yung magiging bida, tumahimik lang kayo. Di ba? So, kahapon, at sumakit yung ulo ko nito. Nihintay po natin nga kahapon ang deadline po na mag-file ng counter si Vice President Sara Duterte sa kanyang
inihain sa kanya ng 2 impeachment complaint. Ako po ay disappointed. Bakit? I expected na yung sagot niya doon sa 2 impeachment complaint na specific po yun. Nilathala po sa doon sa impeachment number 3 na hinain po ng civil society group, mga pare at mga abogado na detalyado po yun. At hindi rin yun yung pinasa po na impeachment complaint na sinisponsoran ni Representative Benny Abante at saka ni Paulo Ortega. Specific po yun. Puntos by puntos po yun. Meron po yung mga punto. Tapos, nung nabasa ko po yung answer, yung papel na ipinasa dali lang po, nawala yung wifi ko. Pinasa po ng kanyang abogado. 10 pages po. 10 pages lamang po yun. Bakit ganun? 16 yung abogado mo. At ito pong mga abogado ito ay hindi basta-basta. Galing po sila sa Narvasa, Fortune Narvasa at Salazar and Salazar Law Firm. 10 pages lang po. Ano? Nakakadismayado to. Ang mahal po hindi tayo abogado. To be clear, hindi po ako abogado. Binasa ko yan. Pero doesn't mean na kahit hindi ako abogado, hindi ko naiintindihan yang nandyan, English yan. 67 po yan na items. Ang nakalagay niyan in 67 items in 10 pages po. 10 pages. Yan lang po yung kanyang sagot na hindi po yan sagot. Hindi niya sinagot yung kanyang mga aligasyon doon sa 2 impeachment complaint na nakitaan ng House Committee on Justice ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Wala po siyang sinagot dyan. Binasa ko yan. Sumakit ang ulo ko. Ganitong klase ang mga abogado niya. Mahal ang bayad dyan. Tapos ganyan lang. Hindi man lamang niya sinagot punto por punto yung articles of impeachment, yung mga aligasyon sa kanya na punto por punto. To summarize this one, yung kanyang sagot po mga kaibigan, pinapalabas dyan na kini-question niya yung jurisdiction ng House Committee on Justice. Kini-question niya yung paraan ng pag-usisa, pag-imbestiga, ang pag-hearing ng mga impeachment complaint niya dyan sa House Committee on Justice. Pinapalabas niya na mali yung paraan ng paggagawa ng mga tao sa House. Nagpapalaban siya dyan sa Supreme Court. At lumalabas na iba pala yung kanyang pag-iintindi nung pinawalang sala ng Supreme Court, na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment niya last year na nangyari last year. Doon lang po parang ako. Siguro ito rin po yung dahilan bakit mas lalo ako nagkasakit. At ako po ay hinihika.
Nung sinabi niya yung parte dyan, page 2, I think page 2 yata yon, page 2. Tingnan ko ha. Yung sinabi po niya na sinabi daw ng Supreme Court, pinawalang sala siya ng Supreme Court, wala daw. Hindi niya naintindihan na sabi rin ng Supreme Court ang dahilan kung bakit na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung kanyang impeachment complaint last year, dahil lamang po sa 1-year bar rule. Hindi po siya inabsuelto sa impeachment, articles of impeachment na 7 po yon last year. Hindi po siya naabsuelto kahit isa doon. Wala po. Teknikalidad po yung nakapagsalba sa kanya last year, yung 1-year bar rule. Wala pong sinasabi ang Supreme Court na siya po ay acquitted sa mga articles of impeachment na sinampa sa kanya last year. 7 po yon. Ngayon, we're looking at 6 impeachment complaint, 6 articles of impeachment plus yung Madriaga Annex. Plus yung Madriaga na add-on. Pero dito po sa kanyang ad cotelem, parang sinasabihan niya ang House of Representatives or House Committee on Justice na, hoy, maghunos dili kayo. You cannot touch me. With caution dapat yung pinagagawa ninyo. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi nyo ako magagalaw. Wala na akong pinawalan sala ako ng Supreme Court last year. At lahat ng mga sinasabi nyo ulit ngayon sa impeachment ko, recycled. Mga kaibigan, yes, recycled. Correct. Kasi hindi ito resolved. Recycled po, correct. Recycled po ang kanyang mga articles of impeachment or mga allegations against Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, hindi po ito na-resolve last year. Wala pong na-resolve, hindi po siya pinawalan sala ng Supreme Court. Hindi po sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan si Sara Duterte sa mga aligasyon. Kaya nga po nag-take two. Nagti-take two na po ngayon ng impeachment niya. Second time around. Take two na po ito. Pero ang pinapalabas niya sa kanyang ad cotelem, parang tinatakot niya yung mga tao, mga nasa house. Na, hoy, wala kayong jurisdiction. Hindi ko kayo sasagutin kasi wala kayong jurisdiction sa akin. Kasi sinabi ng Supreme Court, ganito, ganyan. Wala kayong sa akin, hold sa akin. Again, hindi po tayo abogado, pero nakakaintindi po tayo ng English. Hindi kailangan maging abogado para maintindihan yung sinulat na yan. 10 pages lang po yan. Para sa akin, yung 10 pages na yan, isang sitting lang po yan, mga siguro 20 minutes. At ako nadismayado, ganyan ba? Ganyan ba ang level ng depensa ni Sara Duterte? Hindi nga to depensa po, hindi nga po yan depensa. Hindi po natin yan matatawag na depensa. Ito po, yan lang po ay pananggan niya na as if akala niya mapoprotektahan siya niyan. Kung may word pa po diyan, kung meron pa akong word, if I can use the word malabnaw, ano ba yung word na yan? Yung bang sopas na parang walang yung parang tubig na lang na hindi mo alam ng sopas, di ba sopas dapat thick yung sabaw na may laman, may cream, may ganon, sopas.
Mati-taste mo yung ano, yung hagod ng init ng sopas kung meron tong kasamang mga heavy cream, gatas, ganun. Itong kanyang Oud Cotelam na 10 pages, malabnaw po. Malabnaw. Very weak. Weak ang sopas. Mahina. Ano bang... And I can just imagine the millions it took, yung payment niya na yung 10 pages na yan. Yung ganyan na 10 pages, yan lang yung yan lang yung laman. Million na yan eh. Which brings us back to the question. Para mga nagtatapon ng pera si Vice President Sara Duterte sa 10 pages na yan. Nagtapon siya ng pera dyan. Nagtapon siya ng pera dyan sa kanyang sagot na yan. At kaya, hindi lang po tayo yung nakaobserba na ganyan. Pabalik po yung sa question na saan siya nakakanap ng pambayad dyan sa tinapon-tapon na yun na pera sa kanyang Oud Cotelam na yan. Milyones yan. 16, yung kanyang abogado na trumabaho niyan. Tapos 10 pages. Kahit sana, there are, ngayon as we're looking at 6 articles of impeachment, kahit man lang sa kanyang 16 na abogado, dalawang abogado, itackle yung kada isa na articles of impeachment at magbigay sila ng proper at pang-counter. In-explain nila about yung sa allegation ng unexplained wealth. Kahit tagdalawa or tatlong abogado in an article, itatackle yon at doon ibigay nila sa kanilang answer, supposedly. Yon. Hindi 10 pages. 10 pages, 67 items. Tapos, wala siyang kinounter. Hindi niya sinagot yung mga questions. Hindi niya sinagot yung mga allegation sa kanya. Wala siyang sagot doon. Ang ginawa pa niyang papel na yan is ikumpara yung kanyang problema ng impeachment sa impeachment na ni President Marcos Jr. Yung dumaan din sa same process na dinadaanan ng kanyang impeachment ngayon. Hindi daw patas. Ano hindi patas? Iniisa-isa yun. Ang problema, Sara Duterte, kung nakakaintindi ka, hindi nakitaan ng substance. Yung mga impeachment complaint laban sa presidente ngayon, walang sustansya yun. Sa'yo meron. May mga ebidensya. Ikaw mismo ang ebidensya ng isang article of impeachment. Ang bibig ni Sara Duterte mismo ang ebidensya sa isang tinutumbok ng article of impeachment, yung kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas, sa First Lady at dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Walang ibang mabigat na ebidensya doon kundi bunganga ni Sara Duterte. Bakit hindi man lang ginugulan yun ng mga abogado niya, 16 kabuok, 16 na abogado, kahit mag-assign siya ng excuse me, mag-assign si Sara Duterte excuse me po, mag-assign lang si Sara Duterte na para gawa ng counter yung alegasyon na yon ng kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas. Sabihin niya, explain niya bakit niya nasabi yon. Bakit niya sinabi yon? Bakit siya nagsabi ng no joke, no joke? Wala po dyan. Sa papel na yan kahapon na sinumite niya last minute, wala po dyan. Ibig sabihin, inaako niya,
Hindi, wala talaga yan, walang gamit. Walang gamit yung Odd Cotelam na yan na papel. At natatawa ako kanina, before ako umakyat, nakita ko po ang isang pahayag ng kaisa sa aming abogado na si Michael Poa, na dati po niyang spokesperson sa Department of Education. Wala daw ultimate facts. Sabi ni Attorney Michael Poa, walang ultimate facts. Attorney, hindi pa po kami matatanda. Nare-remember pa namin yung binitawan mong salaysay under oath last year doon sa isang hearing sa House na gumamit kayo, ginamit nyo ang resibo ng AFP. Pinalabas nyo na ng AFP pero hindi. Nawawala pa po yung 15 million na yun na ginamit nyo ng AFP, na sabi ng AFP wala silang natanggap. Walang ganun na pera na napunta sa AFP. Pero ginamit nyo yung kanilang resibo at pinalabas ninyo, doon ninyo nilagay ninyo sa inyong accounting, sa books ninyo, sa OBP, sa DepEd. Attorney, hindi pa po kami tigulang. Nakaka-remember pa po kami, last year lang po yun. Hindi po yun na a century ago nangyari yung salaysay mo na yun. Ultimate facts, ikaw mismo nagsabi nun. Under oath ka nun. Regarding dun sa kontrobersiya na yun involving the armed forces of the Philippines, involving yung mga leadership seminar na sinasabi ninyo. Ultimate fact yun, galing sa bibig mo din. Tapos sasabihin mo na walang ultimate facts. Yung impeachment complaints laban sa boss mo. Ito bago ko magtapos, malapit na po na tayo matapos at medyo umaandar na po talaga yung aking sama ng katawan. Siguro nga po, ito po isa sa mga napapa-stress tayo. We expected better, pero ganyan ang bibigay sa atin. Expected better, ganyan lang yung level. That is mediocre. Kung sa English pa, mediocre ito. Mediocre lawyering. Nakakahiya. Hindi ako abogado, pero kung nabasa ka ng ganito, na alam ko, nabasa ko yung impeachment complaint, at side by side nyo yung impeachment complaint, tsaka yan, yung papel na yan, ni Sara Duterte. Parang tumitingin ka ng isang college level or doctorate level na thesis, tapos ikukumpara mo ng grade 1 na book report or high school na book report, first year book report. First year book report, tapos versus mo sa isang PhD na thesis. Ito po ay nakakagalit. Kasi nga po, iniinsulto yung intelligence natin ito. Iniinsulto yung intellect ng mga Pilipino nito. Iniinsulto po tayo. Ginagaslight tayo ng ganitong klase na pag-aabogasiya. Ginagaslight po ng papel na yan ang House Committee on Justice, pati na ang House of Representatives. Alam niyo po ba, dahil nga po doon sa Supreme Court na madami na pong inad na kung paano na ngayon maghain ng impeachment complaint laban sa mga impeachable officers, sa mga inad po na mga probiso ng Supreme Court last year dahil sa kang Sara Duterte, maingat na po sinusunod-sunod ng mga house, ng taga-house, ang utos ng Supreme Court, iniisa-isa na po nila yan. By the book sila, iniisa nila para wala pong masabi, tapos sasabihan ganyan, bibigyan mo lang ng Odd Cotelam. Tapos milyones ang bayad niyan. Nagwaldas ka ng pera sa isang walang kabuluhan na papel.
Kaya nga po, update po nito, yung pong second, yung nag-file ng third impeachment complaint na nakapasa, yung third impeachment complaint na nakitaan ng form and substance na hinain ng civil society groups, yung mga abogado at saka mga pari. Yung mga pari po, yung sila, ni-waive na po nila yung kanilang right to na answer na mag-counter nito sa papel na ad cotelem ni Vice President Sara Duterte. Winave na po nila yung kanilang right. Hindi na po nila sasagutin ito. Kasi wala daw silang dapat sagutin kasi hindi naman sinagot ni Sara Duterte yung kanilang mga aligasyon. So ano pang sasagutin nila? Hindi naman nakatutok ang ad cotelem ng grupo ni Sara Duterte sa mga aligasyon na kanilang inisa-isa doon sa impeachment complaint nila. Wala doon. So kanila pong ini-waive. Kasi supposedly, pag nagpasa po si Sara Duterte ng ganito, bibigyan po na naman ng 3 calendar days. 3 calendar days ang mga naghain ng impeachment complaint para at sagutin ito. Ang grupo po ng excuse me. Ang grupo po na naghain ng third impeachment complaint, ni-waive na po. Hinihintay po natin ngayon kung sila Representative Benny Abante at saka si Representative Paulo Ortega at saka yung kanilang abogado, yung sinusponsor na si Cabrera. Hintayin po natin kung ano po ang kanilang sagot dito sa ad cotelem na to ni Vice President Sara Duterte. So, hanggang dito na. Salamat po sa inyong pakikinig at pasensya na po, masama po talaga ang aking pakiramdam. Sisipon po tayo, hinihika o niuubo, pero kailangan po natin maghatid ng balita na nakabuluhan para lang po ating labanan ang fake news at magbigay po ng tamang opinion para po maliwanagan po ang ating mga kababayan kung ano po ang totoong estado na nangyayari sa ating, kahit sa politika lang muna. Wala po tayong showbiz dito ha. Sa iba na po yung showbiz. So hanggang dito na lang po. Huwag po ninyong kalimutan. Sana po mag-like, mag-share, at mag-subscribe kung nagustuhan po ninyo ang aking content. Huwag po ninyong i-follow po ninyo ako sa TPL3 dito sa YouTube. Kung sa Facebook po kayo lumalagi, wala na po yung TPL3 sa Facebook. Tinanggal na po ng Meta kasi binabiolate ko daw yung kanilang community standard na impersonation. Ina-impersonate ko po yung sarili ko. Kung paano nangyari yun, hindi ko po naiintindihan. Hanapin nyo lang po sa inyong mga search engines doon sa Facebook, The Political Labandera 4.0. At huwag po kayo magreklamo kung makikita po ninyo ang mga matataas doon na mga post. Pero lately po, mga video-video lang po kasi hindi ko talaga kaya po na kailangan ko po magpahinga, matulog ng maaga kasi medyo may edad na po tayo. Doon po sa TikTok, sa mga naglalagay sa TikTok, kung gusto po ninyo makinig lang sa isang audio, nandun po, hanapin po ninyo ang TPL3 doon sa TikTok. At dito po sa YouTube, kung gusto po ninyo mag-subscribe, salamat po. At wag po ninyo kalimutan si Nyolo, si Tamski, at si Tita Missy. At subaybayan po din ninyo si Tita Admin Rich dito sa YouTube. At si Banat Boy Mandirigma dito po sa YouTube. Salamat po, and I will feel better tomorrow. Samahan po ninyo ako ulit bukas 3 p.m. dito sa TPL4 Podcast. Thank you po and goodbye. See you tomorrow.